Ayun, sige po. Tapos, sabi nga dun sa announcement natin, meron tayong Lord's Supper mamaya after the Bible study. Nga, for the past weeks ang naging topic natin is about abandoned devotion. Ano ba yung abandoned devotion? Sabi natin, nakikita nga natin yung first nung series natin, sabi, a devotion so complete that one willingly abandons every rival, affection, ambition, or attachment that competes with Jesus. Ano man yung kakompetensya ni Jesus sa ating buhay, yun po yung bibitawan natin. Yun yung abandoned devotion na sinasabi natin. Pero, sige, ma-realize mo, meron ka sigurong mga kailangan bitawan sa buhay mo kasi yun nga yung nangunguna sa Panginoon. Alam nyo, nung nag-Bible study tayo niyan, kung maalala nyo, we did not look at things na they are so big. Pero ano yung mga simpleng ano yung kakumpetensya ni Jesus na yan? Minsan yung cellphone, kung minsan yung pinapanood mo, kung minsan yung pinagkakabalaan mo na hindi naman nakakabuti, ay yun yung mga yon. Pero sabi nga natin, once na sige, abandon devotion, binitawan ko, good, surrender ko kay Jesus. Pero the next question is, mapagkakatiwalaan ko ba talaga si Jesus? Madaling sagutin yon. Ang bilis natin sagutin, of course, magtitiwala ako kay Jesus. Pero ang point lang kasi, yung next na topic natin noon, unshakable trust, ang point lang kasi doon, madali nating sabihin, of course, may tiwala ako kay Jesus. Pero ang ginawa kasi natin, naglagay tayo ng reinforcement ng mga scriptures na bakit ako magtitiwala kay Jesus? Ayan, ito, nakasulat sa Biblia. Ganon yon. And then, once na nagtiwala ka kay Jesus, and anong mangyayari? Okay na ba? Susunod yung refined by fire. Padaanin ka ng Panginoon, lilinisin ka ng Panginoon, anything na meron tayo na hindi sa Kanya, itutuloy niya pa rin tatanggalin ang lahat ng yun, parang matitira ay nasa Kanya pa rin. So, we will trust, and then we are refined, and then we will obey. Sabi nga natin dun sa cost and crown of obedience, ang love language ng Panginoon ni Jesus, ang love language niya ay obedience. So if we will obey, pero we want to obey, pero we realize na hindi lang ganon kadali ang mag-obey. There is a cost. Meron kang sinusunod nun, babaguhin mo yung sinusunod mo. Meron kang gusto nun, babaguhin mo yung gusto mo kasi susunod ka sa Panginoon. There is a cost, but when we obey, there is a crown. May reward naman ang Panginoon. Ganon. And then, so, after all of this, yung 4 na topics na yan, itutuloy po natin ngayong hapon yung topic natin about the reward of hidden faithfulness. Merong reward ang hidden faithfulness. Ano yung hidden faithfulness? Hindi yung itatago mo yung faithfulness mo. Alam nyo, hindi ko lang talaga alam kung paano, another way of writing it na parang title sa English. Kaya ganyan, the reward of hidden faithfulness. It is a faithfulness that is not hidden actually, pero it is a faithfulness na hindi nakikita or ayaw makita. Ayaw makita ng ibang tao. So, after we learn na yung obedience ay merong cost, bibigyan naman po tayo dadalhin tayo ng Panginoon sa isang season sa buhay natin where our obedience ay nasusubok yan in silence. It is tested in silence. Marami ang nag-o-obey in public. Maraming makikita natin nag-o-obey sila in public tapos humahanga tayo sa kanya. Many obey in public pero very few stay faithful in private. They will stay faithful in private. Doon po nagkakasubukan. Kung walang nakakakita, kung walang papansin, kung walang anong tawag doon, yung hindi i-acknowledge, walang hindi talaga papansinin eh. Walang acknowledgement or yung walang appreciation pa, yung ganon. So yung topic natin, the reward of hidden faithfulness, tuturuan po tayo na heaven will always take notice. Nakikita palagi ng Panginoon yan. Maski walang nakakakita or ini-ignore ng mundo or ayaw tignan ng mundo or itatago ng mundo, nakikita pa rin ng Panginoon yan. Bakit? Alam nyo, we all know this, na yung obsession ng mundo ngayon ay yung palakpak,
yung mga like siguro sa Facebook, yung reaction. Pero tinitignan po ng Panginoon, ang hinahanap, tinitignan ng Panginoon ay yung nagiging matatag, nagiging faithful sila pag walang nakakakita. Wala nang nakakakita. Hidden faithfulness ay quiet obedience which is offered sa isang secret place kung saan yung mga motives ay napupurify and devotion is proven. Doon po nagkakaalaman yan. Doon sa mga secret place na wala nang nakakakita, na ikaw na lang at ang Panginoon, yung mga motives natin na ilalabas, na ipapakita sa atin, at doon na purify yan. Doon natin marirealize kung ano yung totoong motives natin. Pag hindi ka pinansin, pag hindi nilike, pag hindi walang applause, pag walang walang appreciation, ano yung lumalabas sa'yo? Pero dito rin napapatunayan yung devotion natin sa Panginoon. Marami ang nagiging faithful pag may mga nakabantay, pag may mga nakikinig, nakakakita. Pero na-challenge yung faithfulness na yan, at konti yung nagiging faithful pag wala nang nakakakita. Or yung faithfulness ng ibang tao, pag marami ang nakakakita, kakaiba. Pero pag dalawa na lang kayo, aba, iba na yung mga binibitawang mga salita, iba na yung attitude niya. Parang hindi na siya yung nakikita mo nung una na akala mo, ganito siyang klaseng tao, hindi na. Pero, pinapakita ng Biblia sa atin na ang greatest reward sa Bible ay nakahanda para dun sa mga nagiging matatag in private, yung hindi nakikita, yung mga unseen seasons natin, yung matagal na paghihintay natin, yung mga silent battles na pinagdadaanan natin, yung mga hindi nakikitang acts of service natin. Doon tayo hinuhubog ng Panginoon. Heaven measures greatness not with visibility but with faithfulness. Kung ano yung hindi nakikita ng tao, it is honored by God. Faithfulness ay hindi nagsisimula sa spotlight, pero nagsisimula yan dun sa secret and silent places. Bago i-reward ng Panginoon yung mga visible, inaayos, nililinis niya, nire-refine niya muna yung invisible. So unang gagawin natin ay intindihin natin kung ano yung hidden faithfulness, ano ba yan, anong ibig sabihin yan, and bakit ito mahalaga sa Panginoon. Unang-una ay hidden faithfulness matters to God. Mahalaga yan sa Panginoon. Pakibasa po, volunteer po, yung Matthew 6:4 and Colossians 3:23-24. Pakibasa po, please. Matthew 6:4. So that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Matthew 6:4. Whatever you do, do it from the heart, as something done for the Lord and not for people, knowing that you will receive the reward of an inheritance from the Lord. You serve the Lord Christ. Colossians 3:23-24. Thank you, Aji. Yung makita natin yung scripture na ito, no. So pinag-uusapan yung giving kasi dito sa Matthew 6:4, so that your giving may be in secret. Tapos, and your Father who sees in secret will reward you. Nakikita ng Panginoon yung ginagawa mo, tapos may reward. Sabi na dito sa Matthew 6:4. Pero gusto kong ma-observe natin yung pagkasulat, yung sinulat sa Colossians 3:23-24. Una yung sinasabi niya, kung ano yung ginagawa mo, ibigay mo, itodo mo. Do it from the heart, do it with all your heart, sabi dun sa ibang translation. As something done for the Lord and not for people. Lang ang ginagawa natin, gawin natin para sa Panginoon. Tapos, yung next na verse kasi, it is never remiss in the Bible na ginawa mo yung tama, may reward ang Panginoon. Knowing that you will receive the reward. Okay, dun muna tayo. Kasi dun sa una,
And your Father who sees in secret will reward you, sinabi, di ba? Tapos dito sa pangalawa, I want us to think, maski yung mga kaliit-liitan na kabutihan na ginagawa natin, maski yung mga binibigkas lang natin or yung pinagdadasal natin yung ibang tao, which we think is small, yung kaliit-liitan, let alone parang yung nasa picture natin yung tinulungan niya lang naman tumawid dun sa sa kalye yung matanda, yung mga ganon, yung mga acts of kindness natin, words of kindness natin, kasi I want us to realize, sinabi dun sa una sa Matthew na merong reward, pero dito sa Colossians kasi ano yung sinabi niya? Reward of an inheritance from the Lord. Try to imagine kung ano yung ginagawa mong kabutihan na akala mo ay napakaliit. Akala mo ay napakaliit. Ano yung offering mo na akala mo ay napakaliit, yung mga binibigay mo. Tapos ano yung ipapalit ng Panginoon? Mana. Reward of an inheritance. Akala mo maliit pero malaki sa Panginoon yon. Akala mo hindi nakikita pero nakita ng Panginoon yon. Anong ipapalit niya? Hindi niya tatapatan yung ibibigay mo. Pero anong ibibigay niya? Mana pa. Ganun po, ito yung sinasabi natin, we can never outgive God. We can never outdo God. So, you keep on doing what is right. May nakakakita man o hindi, pero merong reward ang Panginoon. It matters to God. Tinuturo ni Jesus, who sees in secret will reward you. Nakikita ng Panginoon yan. Ang ikinakatuwa ng Panginoon, ang delight ng Panginoon ay quietness, faithfulness ng kanyang mga anak. Yung obedience na gagawin mo pero you're not expecting any applause. You're not expecting, alam mo yung nag-post ka sa social media, hindi mo na binabalik-balikan na ilan na ba yung nag-like, ilan na ba yung Hindi na yon. Basta nagawa mo na para sa Panginoon, tapos na ang usapan, Lord. Ikaw na yung susunod dyan. Ito yung nagbibigay ka, you share without recognition. Ito yung purity na tinutuloy at ginagawa mo pa rin maski walang nakakakita. Hidden faithfulness natin, ito ang nagpapakita ng totoong devotion natin. When we stay faithful na wala mang nakakakita, ito yung sukatan ng true devotion natin. Bakit? Kasi hindi ito motivated by admiration, pero ang motivation mo ay dahil mahal mo ang Panginoon. Think of all those we have shared kanina. Anong motivation mo? Waski walang nakakakita. Isa lang pong motivation natin, mahal natin ang Panginoon. Bakit natin tinutuloy yung Bible study? Minsan marami tayo. Minsan kukonti. Minsan, yun nga yung sinasabi ni Do Alam nyo, ang minimum natin 5 attendee. Si Do, si Alex, tapos God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Biroan namin ni Do yun Pag walang dumating, magtatanungan na kami, 5 naman tayo ba? Ganon. Tapos mag-warm up pa rin kami. Tinutuloy pa rin natin. Pero ito yun. Ito po yun. Hindi dahil may nakakakita. Kung walang nakakakita na sa atin, kung sino tayo, yun ang nagiging malinaw sa ating lahat. God honors what is done for Him alone. Bakit? Kasi ginagawa natin lahat yan dahil mahal natin ang Panginoon. Ginagawa natin lahat yan dahil mahal natin ang Panginoon. Sabi ni Dwight L. Moody, character is what you are in the dark. Pag walang nakakakita, you want to know kung ano yung character mo. Pag wala pong nakakakita, what do? We serve God with an undivided heart. Tuloy pa rin natin yan. Ibato na ng mundo kung ano yung gusto niyang ibato sa atin, pero si Lord ang sinaserve po natin. Marinig na natin lahat ang mga salita, makita mo na yung mga matang umiirap sa iyo, makita mo na, marinig mo na yung alam mo namang hindi totoo na sinasabi ng ibang mga tao, marinig mo na pati yung mga appreciation na alam mo namang hindi galing sa puso, pero ituloy mo pa rin. Wala mang nakakakita, pero nakikita ng Panginoon. Wala mang nakakarinig, naririnig naman ng Panginoon. Wala mang nagpapasalamat, hindi nakakalimutan pa rin ng Panginoon. Yung hidden faithfulness natin, very precious yan sa Panginoon.
tanong natin, where is God calling you to be faithful even when no one affirms or acknowledges your obedience? Heart check tayo ngayong hapon. Ano ba yung kinakalabit sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon na ituloy mo pa rin above all the discouragement of the world, above all yung hindi pinapansin. Alam nyo kung minsan wala kang wala na ngang magsasalita, pero alam mo na wala ring pumapansin dun sa ginawa mo, pero ituloy pa rin natin. Ito po yun. Ano yung sinasabi ni Lord sa bawat isa sa atin ngayon? Once we recognize na mahalaga sa Panginoon ang hidden faithfulness, ang next na tanong kasi natin is, paano natin itutuloy yan when the waiting feels long? Paano kung humaba ang hintayan? Paano kung sunod-sunod na lang na walang pumapansin? Paano kung taon na lang ang dumaan na imbis na ma-appreciate man lang ng konti yung ginagawa mo, ay minamasama pa? Paano kung taon pa, ang tagal na yung kung ang tagal na? Faithfulness kasi ay hindi ito pabilisan. Faithfulness is not about speed, pero ito po ay patungkol sa endurance. Holding steady even when we see no results. Can we do that? Bakit? Kasi hidden faithfulness requires endurance. Volunteer ulit po, pakibasa. Hidden faithfulness requires endurance. Galatians 6 verse 9. Let us not get tired of doing good, for we will reap at the proper time if we don't give up. Tapos yung isa naman, for God is not unjust, He will not forget your work and the love you demonstrate for His name by serving the saints and by continuing to serve them. Now, we desire each of you to demonstrate the same diligence for full assurance of your hope until the end, so that you will not receive but will be imitator of those who inherit the promises through faith and perseverance. Hebrews 6 verse 10 to 12. Thank you, Vincent. Dun sa una, let us not get tired of doing good. Tuloy lang natin. Tapos we will reap at the proper time. Ang challenge kasi diyan ay yung proper time, di ba, Vincent? Minsan hindi mo alam kung kailan yun pero alam ni Lord. Alam niya kung kailan yung proper time na yan. Ito po yun. Tapos yung sa Hebrews naman, He will not forget your work. Hindi makakalimutan ng Panginoon ang bawat ginagawa mo. Tapos God is so faithful sa atin na ipapakita niya naman yung mga naghintay ng matagal, naghintay na akala mo na wala nang nangyayari, pero ipapakita niya pa rin merong nangyari. Kaya nga yung last na statement, but will be imitators tayo of those who inherit the promises through faith and perseverance, dahil naghintay ka. Faithfulness dun sa mga unseen seasons natin, minsan pinakamahirap pag meron ng endurance na kailangan. Ang encouragement ni Paul sa atin, ano yung sabi niya? Do not grow weary in doing good. Huwag kang mapagod na gumagawa ng kabutihan. Bakit? Merong due season. Merong proper time. Unseen faithfulness, minsan hindi na nga napapansin, unrewarded pa ng mga tao, but si God hindi niya po nakakalimutan yan. Waiting, persisting, obeying, lalo na pag pagod ka na, lalo na pag sobrang challenge ka na, pero ito ay nagiging spiritual muscles kasi natin. Yung endurance will prune our expectations. Yung endurance, ito yung huhubugin niya ayon sa hulman ng Panginoon yung mga expectations natin. And it will deepen our trust in God. Maalala niyo yung pinag-usapan natin dun sa topic natin about trust. Hidden faithfulness is costly. Yes. Masakit, discouraging, it is costly. Pero nadidevelop sa atin yung resilience. Kaya nating bumalik, kaya nating tumayo ulit. Na
public obedience ay hindi maituturo sa atin ng public obedience. Hindi po. Ang public obedience, magkukunwari ka na walang nangyayari, na hindi ka nasasaktan, magkukunwari ka na kayang-kaya mo, hindi po. Yun ang gagawin ng public obedience sa atin. Pero yung hidden faithfulness natin, ito ang nagbibigay tibay, nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Jim Elliot, gagamitin ulit natin yung quote niya, ginamit natin nung last time. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Bibigay mo yung hindi mo kayang hawakan para matanggap mo yung matatanggap mo yung isang bagay na hindi na mawawala sa iyo. It is a choice between keeping what you cannot hold and gaining what you cannot lose. Huwag po tayong mag-give up. Huwag po tayong mag-give up. Nandito po, kaya tayo may mga kapatiran. Yung sowing po natin ay hindi po nasasayang, and yung bawat unseen prayer natin which we thought is unseen, yung mga quiet obedience natin, every tearful act of faith, ang bawat isa niyan, ito po ay binhi para sa Panginoon, and sa perfect timing ng Panginoon, aani at aani din po tayo. What area of obedience has been what area of obedience has been hardest to persevere in, and how might God be strengthening your endurance through it? Ano yung pinakamahirap na napagdaanan mo, na challenge mo, na hindi man nakikita, pero dun ka pala tinuturuan ng Panginoon? Pag nagiging matatag po tayo dun sa mga unseen seasons natin, we position ourselves for God's reward. Yes, pag nagiging matatag po tayo, we position ourselves ready to receive yung reward ng Panginoon. Yung harvest, siguro matagal po siguro, pero ang sinasabi ng scriptures kasi, matagal man yan, pero darating yan. So, titignan po natin naman kung ano yung reward na yun. Lord, ano yung reward? Unang-una, maski bago natin tignan ano yung tungkol sa reward na yan, we do not define the reward kasi hindi naman tayo ang nagbibigay, pero ang punto nga lang, merong reward. Hidden faithfulness brings eternal reward. Pakibasa po dalawang scripture, please. Hidden faithfulness brings eternal reward. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brother and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the Lord's work, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Hebrew 11:6. Now, without faith, it is impossible to please God, since the one who draws near to Him must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Amen. Hebrew 11:6. Thank you, Sister Amelia. Ang ganda nung verse natin, pero alam ko hindi ito yung first time natin na marinig yung verses na to. Yung 1 Corinthians 15:58, magiging matatag kayo, sabi niya. Pero ang gusto kong i-highlight kasi dito, yung always excelling in the Lord's work. When we do the Lord's work, we excel. Ibigay mo lahat, itodo mo para sa Panginoon. We will excel. Bakit? Kasi the same Bible tells us na we will be blessed ba yun? Hindi ko nabubuksan yung Bible. Pero yung excellence na binibigay kasi natin is from glory to glory. You give your best now, the next time there is still something beyond that best, and something beyond that best, nagpo-progress po tayo. I want us to look at that. Kasi when we serve God, ibigay mo, itodo mo para sa Kanya. Manghihina ka, mapapagod ka. Lagi kong alam ni Do ito after I preach, yung naglilid ng Bible study, ito todo ko yan, pero after that manghihina yung katawan mo. Manghihina ka, pero I really do not care. Kasi si Lord din naman ang
magre-restore. Kaya nga yung after I share the word, after I preach, ang lagi kong tinatanong, Lord, na-deliver ba natin ng maayos yung message mo? Yun lang ang tinatanong ko. Alam ng Panginoon pagod ako, alam ng Panginoon nangihina ako, pero sige pa rin. Siya pa rin ang bahalang nagre-restore sa akin. Okay. That is, looking at it from our side, we excel in what we do. Ang point naman na gustong sabihin kasi sa atin, when somebody excels, huwag mong pigilan. Huwag mong pigilan, huwag mong kainggitan. Pag merong nag-i-excel, when somebody is doing their best for the Lord, instead of naiinggit ka, tulungan mo pa. Tulungan mo na lang. Hindi yung parang mas magaling to sa akin, pipigilan ko nga. Kasi pag pinigilan mo yung para sa Panginoon. We will not do that. Ito po yun. Kasi, merong promise of reward kasi. Your labor is not in vain. And do not make the labor of another to be in vain. To be in vain also. Huwag nating pigilan yung rewards nila. Hindi naman natin mapipigilan eh. Nakikita ng Panginoon lahat yan. Yun lang yung gusto kong i-point out. Pero yung assurance kasi ni Paul sa atin dito, yung labor natin is not in vain. Wala tayong gagawin na babaliwalain ng Panginoon. Hindi niya itatrato gaya ng pagtrato ng tao. Alam niyo pati nga yung you post something good. I-post mo, try mo sa Facebook. Bigyan mo ng 2-3 araw. Yung pang-4 na araw, wala nang pumapansin yan. Maski gaano kaganda pa yung pinost mo. Ganon yun eh. Nagkakalimutan eh. Hindi naman siguro sasadyain ng iba, pero nagkakalimutan. Pero sa Panginoon, hindi. It is as fresh as the day that it happened. How would you feel if Sunday, nandun ka na sa piling ng Panginoon, tapos tatawagin ka, alika, kape muna tayo, kwentuhan tayo. Tapos ikukwento niya lahat yung mga nagawa mo. Na alam niya yung mga detalye na ikaw nakalimutan mo na. How would you feel kung ganun yun? Ito yun. It is not in vain in this world, neither is it in vain eternally. Hindi makakalimutan ng Panginoon. No act of hidden faithfulness is ignored in heaven. Never. And si God, nire-rewardan niya pati yung mga hindi natin napapansin. I-reward niya yan. Pati yung nakalimutan mo ng nagawa mo, pati yung nagawa mong kabutihan na hindi mo na alam na gumagawa nga ng kabutihan, pero sa Panginoon nakikita niya ang lahat ng yon. Gusto nating pakinggan yung pag sinalubong tayo ng Panginoon, yung sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Gusto natin yon. We live for that moment with Jesus. Pagpasok mo sa langit. Well done, my good and faithful servant. Gusto po natin yon. Pero kung yun kasi yung yun yung goal natin, walang kwenta sa atin yung mga earthly recognition. Hindi sumasama ang loob natin kung walang nakakapansin. Mas gusto ko yung ibibigay ni Lord. Kasi it is a trade-off. If you desire yung earthly na reward, if you desire yung earthly na recognition, yung palakpak ng tao, ito yung parang yung gusto mo pansinin ka. Pag yun ang gusto mo, wala si well done from Jesus. Hindi po. Hindi mangyayari yun. Pero if you set aside, hindi mo desire yung palakpak and applause and appreciation and yung pasasalamat ng tao, humanda ka. Kasi si Jesus ang magpapasalamat sa iyo. Hidden faithfulness positions us to receive eternal reward. Sabi ko nga kanina, yung crown of righteousness, meron tayong joy, meron tayong crown of life. Yung unseen, whatever unseen becomes priceless because it was offered in purity sa Panginoon. A pure offering to God is an offering that does not seek recognition in this world. Yun po yung pure offering. Pero if at any point, meron kang hint sa puso mo na sana may magpasalamat naman, sana merong mag-appreciate naman, ay hindi po. Hindi po nagiging pure offering na yun. Of course, there are well-meaning people na lalapit sa iyo na magpapasalamat na i-appreciate, ay hindi mo naman dinesire kasi yun. Kaya tanggapin mo, mag-thank you ka. Pero hindi yun yung identity mo, hindi yun yung joy mo. Ang joy mo ay yung galing sa Panginoon. Heaven sees
every secret sacrifice na ginagawa po natin. Charles Stanley, ano yung sinabi niya? In the end, the greatest measure of our lives is what we were faithful in when no one else saw. Naging faithful ka, maski walang nakakakita sa iyo. So, anong ibig sabihin sa atin nun? We live for the smile of God. We live for the appreciation of God. We live for that moment na well done, good and faithful servant, sabi niya. We serve, maski walang nakakakita. We give, maski walang nakakapansin. We love, maski hindi ka pasasalamatan. Bakit? Nasa Bible, di ba? Every tear is recorded by God. Nakasulat nga sa nakasulat sa Revelation, iniipon niya ang bawat luha natin. And He will reward every act of faithfulness. What eternal reward from Jesus motivates you to remain steadfast in unseen obedience? Ano yung hinahangad mo na reward mula kay Jesus? Na ito yung motivation mo na ituloy mo lahat ng ginagawa mo dito sa mundo. Pansinin man o hindi ng mundo, itutuloy mo pa rin. Masamain man ng mundo, itutuloy mo pa rin. Alam nyo, history and scripture ay puno ng mga kwento ng mga tao na naging matatag sila maski walang nagbabantay. Yung obedience nila na hindi napapansin ay nagiging, sabi nga natin kanina, binhi, nagiging seed of lasting impact. Titignan natin yung kwento ng isang tao na naman na nagpapaalala sa atin that God honors what is done in secret. Nung last na Bible study natin, ginamit natin yung kwento ni Jim Elliot. Ginamit po natin yung kwento niya nung pumunta siya dun sa mga yung tribo na pumatay din sa kanya. Pero titignan natin ang isang aspect ng buhay niya ngayong hapon, yung mga silent years niya. Kasi bago siya naging martir, bago naging missionary, bago nagkaroon siya ng kwento na binago talaga ang mundo, yung mga missionary, nabuhay siya na hindi napapansin, nabuhay siya na nananahimik. Anong ginagawa niya during that time? Nag-aaral, nagdadasal, nagdi-disciple siya, paski hindi pinapansin, hinahanda niya yung puso niya. Yung mga journal niya, doon nakasulat na merong mga seasons of loneliness sa kanya. Yung mga seasons of loneliness, yung mga service na walang nakakakita, yung mga moments na meron siyang deep surrender sa Panginoon. Yung mga kasamahan niya, ang lagi nilang hinahangad ay yung makilala sila. Pero ang ginawa ni Jim, ang goal, ang pinili niyang gawin ay yung magkaroon siya ng deeper intimacy with God. Yung mga quiet years niya with God, dito na-refine yung mga motibo niya and yung obedience niya ay naiangkla sa Panginoon. Every motive is therefore anchored in obedience. Nung nasa mission field na nung pumunta na sa mission field si Jim at nag-reach out siya dun nga sa Hurani tribe, yung mga pumatay sa kanya, hindi siya pumunta doon na bida, hindi siya pumunta na hero, pero pumunta siya doon na faithful servant ng Panginoon na hinubog sa secret place. Why do I say that? Marami pong pumupunta sa mission field, pero pagdating nila doon, bida po sila. Daig pa nila ang Jollibee, bida ang saya. Pero sila bida sila pagdating nila doon. Sila yung nakikilala, sila yung naitataas, pero nasan na si Lord doon sa mensahe na sinasabi nila? Parang byword ang Panginoon. Sila ang gusto nilang makilala, yung church nila gusto nilang makilala, pero si Lord, ginagamit lang nila para makilala sila. Anong nangyari kay Jim? Yung buhay niya, yung kamatayan niya, ito ang nagsimula ng pinakamalaking missionary movement noong 20th century. And maraming na-convert, maraming na-inspire worldwide na pumunta pa sa mission field. Imbis na matakot sila, tinuloy nila yung mga missions during
during that time. Nakasulat sa journal ni Jim Elliot, God always gives His best to those who live the choice with Him. Pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, ibibigay niya naman yung best niya para sa iyo. Yung mga tribes ito no? Siyempre, walang yan eh. Dito pala pumatay sa... Yun. Yung legacy niya ay isang paalala sa atin ng power of public impact ay nagsisimula, ang pundasyon niyan ay dun sa private faithfulness po natin. Yung hidden obedience, yun ang naghanda sa kanya for a lasting fruit. Yung story niya ay hanggang ngayon ay nagiging encouragement and nagiging challenge din na God will multiply the surrender that begins in secret. Kami nasa YouTube yung buong kwento niya. And mamamangha po tayo dun sa mga nangyari after him. Tapos yung pumatay sa kanya, sino yung nag-disciple sa kanya, my God. Pag nakita nyo po yung kwento niya, hanapin nyo po sa YouTube. Nandun po. End of the Spirit, yung title. Yung kwento ay isang paalala sa atin that God never overlooks what is offered in love. Yung hidden faithfulness po natin, siguro hindi nakikilala sa mundo, pero recorded in heaven yan. When the unseen becomes your altar, the Lord Himself becomes your reward. Sino ang reward mo? In the end, it is not material, pero ang reward natin for our hidden faithfulness ay ang Panginoon mismo. We have God. We have God. Ano pang hahanapin mo? Pagpapalit mo ba yan sa pera? Ipagpapalit mo ba yan sa isang material na bagay sa mundo? Or mas gusto mo, meron kang Panginoon? Or mas gusto mo, meron kang Jesus na nagmamahal sa'yo? We have God. Yun po ang eternal reward natin. Kaya nga po yung title natin, The Reward of Hidden Faithfulness. Hindi po ang sagot. Sino ang sagot? We have Jesus Christ. Nag-usapan natin ngayong hapon, hidden faithfulness matters to God. Hidden faithfulness requires endurance, and hidden faithfulness brings eternal reward. Meron po tayong oras para mag-breakout room. Ito po yung pag-uusapan sa breakout room. Yun, nandun si Ruben. Salamat, Ruben, siyempre. Sabi sa'yo, hindi ka dapat nag-a-absent eh. So, yung una natin, in what specific area of your life is God calling you to remain faithful even though no one sees? Ano yung mga ginagawa mo, walang nakakakita? At sinasabi ni Lord sa'yo ngayon, tuloy mo lang yan, anak. And what one practical step can you take this week to honor Him in that hidden place? Ano ba yun? Yung second is an action na gagawin natin pero for another person who in your life may be quietly struggling in their own unseen faithfulness. Sino yung kakilala mo, somebody you know, na nahihirapan ngayon na gumagawa ng mabuti pero hindi napapansin or hindi ayaw pansinin or binabaliwala ng mundo? And how can you encourage or support them this week so they do not grow weary in doing good? Paano mo gagawin yan? Start by sending an encouraging text message tonight. You would start with, pwede mong sabihin sa kanya, God sees your faithfulness, and the rest. Which part of our Bible study had the deepest impact on you? Ayun, thank you na ba, Ruben? Thank you, Ruben. Sabi na nga ba eh. Eto na, 20 minutes mo. Alam nyo, if there's one thing na obvious naman, no? Yung hidden faithfulness natin, it is never wasted. Ano yung ginagawa natin in secret, it becomes seed para sa Panginoon, which will bear lasting fruit. Sabi nga natin eh. Maraming may gusto ng public victory yung nakikita, pero they resist private discipline. Yung scriptures, they show us na yung greatest rewards, both earthly and eternal rewards, they are given to those who stay faithful pag hindi sila nakikita.
yung mga hindi mabalita yung pagiging faithful nila, hindi po. Yung quiet seasons natin ay hindi po parang tumigil yung plano ng Panginoon, pero ito ay paghahanda ng Panginoon sa atin for the next step ulit dun sa plano niya, grand plan of God. Yung secret obediences natin is forming strength, it is shaping our character and storing eternal treasures para sa atin. I want us to remember yun, yung sinabi kong ganon. We lay treasures in heaven, sabi natin. And paano mo gagawin yon? Sabi nga, anything that you do it for the Lord. Then they will become treasures in heaven. Pero this afternoon kasi, ni-level up natin yon. It is anything that we do for the Lord. Anything that we do, we offer it to God. Pero, it is something that we do na hindi siya na-broadcast ba? Wala tayong hangad para ma-broadcast, para malaman ng marami ang pinakamahalaga alam ng Panginoon. Pag ginawa natin yun, in that way, then it becomes treasure in heaven. Bakit? Kasi kung ang hinangad mo, gagawa ka naman itong bagay na to, gagawin ko para kay Lord, pero brinodcast mo, yung gawain na yon ay nagiging nagkakaroon na ng earthly treasure. Kasi napapasalamatan na, anong tawag doon? Napapasalamatan, merong applause, merong acknowledgement na dito sa mundo. Not to say naman na pero pag merong kang ginawa dito na mabuti, tapos merong nagpasalamat, merong nag-upload, pero inoffer mo sa Panginoon, it will still remain as a treasure in heaven. Ang ibig sabihin, hindi mo hinangad yung earthly acknowledgement, earthly applause. Pag hindi mo hinangad yun, para sa Panginoon pa rin yun. Maski merong nakapansin dito sa mundo, merong nag-acknowledge. So, huwag po tayo ma-discourage pag merong mga silent moments. Yung God, our God, who watches in secret, promises to reward in the open. So we will stay faithful in the shadows, for the dawn of the reward is coming. Darating at darating ang reward ng Panginoon. Amen. Amen po. Oh Lord, we thank you sa message niyo po sa amin ngayong Lord, we thank you once more. We come before you ngayong hapon po, remembering what you have done for us, remembering your love for us, Lord, remembering your sacrifice in Calvary, God. Scripture says, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was being betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" Lord, we thank you that you allowed your body to be broken so that ours may be whole. We thank you, Lord, na yung mga pagkukulang, mga kasalanan namin, our brokenness, Lord, tinanggap niyo po ang lahat ng iyon dahil mahal niyo kami. Lord, as we remember your sacrifice in Calvary, we pray, Lord, that we would give deeper and more value to it, na ito po yung motivation namin na maski hindi po napapansin yung mga ginagawa namin o sinisiraan pa kami, itutuloy pa rin namin yung kabutihan ng Panginoon. Lord, many were opposed to you. Many were opposed to what you were going to do. Pero tinuloy nyo pa rin. And we pray, Lord, that as we remember that sacrifice, we will be motivated to continue. We partake of the bread. In the same way, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." Salamat, Panginoon, that you even confirmed and assured us that the sacrifice has been completed when you drew blood, Panginoon. As we partake of this cup this afternoon, Lord, we acknowledge and we thank you that we are under your new covenant, Lord, your covenant of grace unto us even, Lord, that we could always trust, we could always know and depend on your grace. And when we live, Lord, we pray that we will never ever forget your sacrifice in Calvary,
which is also, Lord, your expression of your love for us. Pagtutuloy po kami, ano man yung pangyayari dito sa mundo, magtutuloy pa rin kami, Panginoon. We partake of the cup. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the death of the Lord until He comes. Lord, we thank you for seeing what others never notice, Panginoon, na pati yung gustong pagtakpan ng iba, nakikita niyo po ang lahat ng yon. Lord, we ask that you would strengthen our hearts to remain faithful even in the hidden places of obedience, Panginoon. Lord, we ask that you would purify our motives, steady our steps, and keep us committed to do your will even when unseen, even when hindi pinapansin, even when walang nagpapasalamat, Panginoon. Remind us, Lord, that every quiet act offered to you is precious and eternal. Ito nga po yung treasures in heaven na sinabi niyo, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami to serve with joy, to endure with hope, to trust your timing. Let my life, our lives, offer you in private as much as in public. And may our faithfulness, let our faithfulness, Lord, be for you and your eyes alone. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen.